Assalamualaikum. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang patungkol sa Christmas tree, kung saan nga ba ito nanggaling, at may isang katanungan dito na baka related ang ibang Muslim. At sa mga nanonood natin mga viewers na hindi po Muslim, sana hindi po kayo mainsulto o maanuman feelings sa video na ito. Dahil dito, ang video na ito ay hindi lamang para tungkol sa saan nanggaling ang Christmas tree. Ito na din ay patungkol para sa mga kapwa namin Muslim na nagse-celebrate or kumukuha ng mga ganitong bagay at nilalagay sa kanilang bahay na gawain ng hindi Muslim. So, dalawa ang topic dito. So, may katanungan dito kay Sheikh sa Islam Q&A. Sabi niya, hindi ako nagse-celebrate ng Christmas. Pero ang aking anak, mahal niya o nagagandahan siya sa Christmas tree at decoration nito. Kaya, pwede ba ako bumili at ilagay ko sa aking bahay kahit hindi naman ako nagse-celebrate ng Christmas? At isa pa dito, i-display naman niya ng buong taon, kumbaga. Dito sabi ni Sheikh, ang Christmas tree ay isa sa simbolo ng Christmas. Kaya nga ipinangalan galing doon Christmas tree mula sa Christmas. So ito ay symbol ng kanilang fiesta. At dito alam din ni Sheikh kung saan talaga nagsimula ang Christmas tree. Sabi niya sa 16th century sa German. Ito ay nagsimula doon mga sa 1589. Ang Christmas tree ay naging kultura o simbolo din ng mga ancient Egyptian at mga Romano. At dito, na-adapt ito na-practice ito ng mga German din noon panahon. Ang kanilang paniniwala sa Christmas tree, dahil pag masama ang panahon, malakas ang hangin, winter, sobrang lamig, madilim sa labas, o kaya may mga kidlat, pag-ulan. At itong nananatiling puno na kulay green, kinukuha nila, nagkakat sila ng konti at nilalagay nila sa loob ng kanilang bahay. Na may paniniwala sila dito na magbibigay protection sa kanila sa masamang espiritu o anuman kamalasan o masamang mangyayari. So yan ang paniniwala nila, ang origin, ang pinanggalingan talaga ng Christmas tree. Kaya nila pinapasok sa loob ng bahay yan. At minsan pa nga nagpuputol sila ng kunting kahoy o dahon nito at sinasabit sa labas ng pinto para sa paniniwalang maproprotektahan sila sa masamang espiritu o mga mangkukulam at ano pa mga ibang bagay. So dito, ito ay nahuhulog sa shirk, yung pagtatambal sa Allah, na maniniwala ka pa na may kahoy, may dahon o may bagay na magbibigay sa iyo protection na maliban pa sa Allah, na magbibigay sa iyo ng benepisyo na maliban lang sa kapangyarihan ng Allah. Dahil la hawla wala quwwata illa billah, walang kapangyarihan, permission na mangyayari maliban lang sa pahintulot ng Allah na magproprotekta sa inyo sa kasamaan. So, ito yung pinagmulan ng Christmas tree kung aalamin mo. Kahit i-google mo lang, ito mismo din sasabihin ni Google sa iyo kung saan nagmula ang Christmas tree. Kaya tayo mga Muslim, dapat alam natin kung saan ang galing ang isang bagay na pinaggagawa natin. Hindi tayo yung parang sabihin natin ligaw na hindi pinag-aralan ng isang bagay kung ito ba ay nakakasama sa ating pananampalataya. Ang mga tao kasi sa panahon ngayon, kapag kulang sa pag-aaral o pananampalataya, naiisipin nila, wala namang masama doon wala namang masama sa Christmas tree. Isang puno lang na nilagay sa loob ng bahay, napaka-caging naman. Ano bang bawal doon? Ano bang masama doon? Di ba? Sa mga taong hindi nagre-research o walang pananampalataya, hindi na napapansin, may ginagawa lang nilang maliit lang na bagay. Hindi naman issue. Hindi na alam kung saan galing. Pero pag sinearch mo at malaman mo na may gawain pagano pala ang bagay na ito, na which is pinaganda lang siya ngayon, ang syaitan, gawain niya Satanas ay papagandahin niya ang isang bagay para magmukhang wala namang problema sa pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya ay clear, pure, na pagsamba lamang sa isang Diyos at sa Kanya lamang humihingi ng pangangailangan at wala nang paniniwala sa iba pang bagay na makakapagbigay protekta o benepisyo sa iyo. Kaya dito sabi, hindi permissible, hindi pinapahintulot na gayahin ang mga kafir, ang mga non-believer sa kanilang act of worship, mga ritual o mga simbolo. Dahil sinabi ng Propeta SAW, sino man mag-imitate, sino man gumaya sa mga tao, siya ay kabilang sa kanila. Ito ay sa hadith na Abu Daud, sinahih ni Albani. So hindi permissible na maglagay ng Christmas tree ang isang Muslim sa loob ng kanyang bahay kahit hindi naman siya nagse-celebrate ng Christmas. Dahil ang paglalagay ng Christmas tree ay isang panggagaya sa kanila at ito ay nagiging haram. Ito ay simbolo o pag-a-approve sa kanilang ginagawa. Para kang sumasang-ayon sa kanilang ginagawang shirk na ikaw ay naniniwala o sumusuporta sa kanilang ginagawang pagtatambal sa Allah. At sinabi din ng Allah sa Quran sa chapter 66 verse 6, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. O kayong mga mananampalataya, iligtas niyo ang inyong sarili at ang mga pamilya niyo sa apoy ng impyerno. Dahil dito ay ang panggatong ay ang mga tao at bato.
Dito mismo ang mga anghel ni hindi nga sila nagdi-disobey sa Allah. Lahat ng mga commandments utos ng Allah ay kanilang sinasabuhay, sinasagawa. Dito sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang bawat isa sa inyo ay isang shepherd, isang pastol sa Tagalog. At bawat shepherd ay may kanyang kawan. Mayroon responsible na inaalagaan kawan. Ito yung mga tupa o kambing. So sabi nga, bawat isa sa atin ay isang shepherd. May responsibilidad na inaalagaan, inasikasong kawan. Ang isang lalaki ay isang shepherd ng kanyang asawa at responsible siya dito sa kanyang pinamumunuan. At ang isang babae din ay isang shepherd, ay isang pastol na ang kanyang sinasakupan, ang kanyang kawan ay ang bahay ng kanyang asawa at ang mga anak. Ang kanyang responsible ay andito. At ang isang alipin o katulong, siya ay isang shepherd din, isang pastol. Ang kanyang kawan ay ang pagmamay-ari o kayamanan ng kanyang amo at siya ay may responsible dito, responsibilidad. So, bawat isa sa inyo ay isang shepherd at may responsible siya sa kanyang kawan. So, ang tatay ay responsible niya ang kanyang bahay, mga pinamumunuan niya doon, mga anak at asawa. Ay responsible siya dito, mananagot siya sa kabilang buhay. Kailangan niyang bantayan ito. So, meron din dito sinabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, i-Tagalog natin, narinig ko sa sugo ng Allah, peace be upon him, na nagsabi, walang tao na ilalagay ng Allah sa pamamahala sa iba. At kapag siya ay namatay, siya ay hindi tapat sa kanyang mga nasasakupan, ngunit ang Allah ay pinagbabawal sa kanya ang paraiso. Kaya sabi nga dito, turuan mo ang anak mo patungkol sa haram at paggagaya sa mga hindi Muslim. At obligadong maiba o lumayo sa mga ganitong bagay na gawain kahit paggagaya sa pananamit o anumang itsura na ito ay simbolo na may connection talaga sa kanilang simbolo ng fiesta. Ito ay kailangan iwasan at maging proud tayo sa sarili natin relihiyon na ituro natin sa kanya na ito ay ang Islam at ituro sa kanya ang al-wala wal-bara. Ito ang isa sa basic principle of faith sa tawhid. Yan, wag na natin isilang spoiled na pag sinabi mo lang porket, mama, papa, gusto ko ng Christmas tree, ganyan. Tapos ikaw naman, sige anak, bibili tayo. Tandaan mo na ituro sa kanya ang ating relihiyon, ang Islam, at mailayo siya sa ganito kung talagang mahal mo siya, ililigtas mo ang sarili mo at inyong pamilya sa apoy ng impyerno. Naway may matutunan tayo dito at maraming salamat at ito, abangan nyo pa ang mga iba pang videos natin na may ganitong topic na patungkol sa Muslim at festival or Christmas. Inshallah. Maraming salamat po.